Alright guys, so last time in-access natin yung database o yung may SQL natin sa may terminal natin sa VS Code. Ngayon naman, mag-install naman tayo ng PHP may admin para doon na lang tayo sa interface version, di ba? So, alangan mag-command-command ka pa para makita mo lang yung mga data, di ba? And so, yan, balik tayo. So, paano natin siya i-install? So, same lang, same process. Yan, ganito. Type lang natin. Then, nandito na rin yung mga ano niya, no? So, pwede nyo na yung i-copy actually. So, but, syempre, as a beginner, di ba, kailangan, pinapractice din natin yung manual. So, ayun yung ma-i-recommend ko sa inyo or masasuggest ko sa inyo na paraan kung paano tayo ma-enhance or paano mag-improve, di ba, sa pag-code. So, manual muna. Pag alam nyo na, syempre, kampante na kayo, alam nyo na. So, copy-paste lang. Or kung malawak yung understanding nyo, di ba? Mga ganung bagay. So, next is yung ating app naman for PHP may admin. Then, container name also. Yan. Type natin dito yung PHP may admin. Yan. And then, next naman is yung image, di ba? So, yung image nun is same lang din dito sa my natin, yung browser, yung pinaka, yan. PHP may admin din. Yan. Ito rin yun. Yan. So, type lang natin dyan, PHP may admin. And then, next. So, may port din yan. So, kung ginagamit natin is 80, di ba? So, para ma-access natin yung PHP may admin sa SAMP. So, 80 yung default ba? Kumbaga yung local host lang. So, dito is, papalitan natin. So, type lang natin ulit yung ports. Then, space again para hindi tayo magkamali. Katulad ng nakaraan. And then, type natin dito yung port yun. So, ang default yun is 80. So, sa kanan tayo. Sa kaliwa naman tayo, yung pang-access natin. Let's say 81 or 80, 84 na lang. Ayan. So, after nyan, so may mga needs tayo dito na ilagay. Yung environments. Environments. Yan. So, andito yung mga password ng SQL, mga ganun. So, para ma-access natin yon, tignan natin dito. Sa documentation, yan. So, meron, katulad nito, 40 by 80. So, type lang natin PM arbitrary. Yan. So, actually, pwede naman natin i-type na lang dito. Kahit hindi naman natin ilagay dito environment. So, ano naman yan eh. Kumbaga, ito kasi is required yung part na to. So, kahit di natin lagay mga password yan. So, automatic na ito-type din natin yan dun. Yan. So, double check natin yan. Then, balik tayo sa VS Code. Right? So, meron na tayong PHP may admin. Okay na yan, yung ganyan. Ngayon, type natin dito yung Docker. Balik tayo. So, close natin to. Yan. And then, run natin yung Docker Compose build ulit. Yan. Then, Docker Compose app naman. Then, ipupull niya na yan. So, since meron na ako is, hindi niya na ipupull. So, para pag bagong install, so, wait nyo yan. Again, so, check natin containers natin kung nakikita natin yung ayun. So, makikita natin dito is running na. So, ibig sabihin ng green na yan, good yan. So, kapag red, error, di ba? Obvious naman eh, pag orange, warning. Pero wala nang warning dito, error, tsaka good lang. And then, so ito, access natin to, port 84, instead na normal port 80. So, click natin yan. Boom, di ba? Meron tayo may SQL. So, syempre, server dito is yung container name. O yung nilagay natin doon sa my service app name natin. So, ano yun? Ito yun. Yung appdb at saka app.php.admin. So, ito yung gagamitin natin, app.php.admin. And then, copy natin yan. Lagay natin dito. And then, syempre, root yung username. Then, password is root. Connection refuse. Wait. Wait, php.admin. Root. May problem ata sa server natin. Then, wait. Check natin. php.admin. Appdb. Dapat to. Sorry. Pero chinek natin.
Ayun, appdb pala. Sorry, sa PHP may admin ako na-pause. Again, ayun lang. So, ano ulit natin, ano ba natin siya ipapakita. Ayan, so, ito at least working naman na. So, ang type natin dito yung service name nga, yung appdb natin. So, nakatingin ako dito eh. Yan. So, at least gumagana na yung PHP may admin natin, di ba? Ganun lang. So, yung port 80, wag niyo intindihin to eh. Ito pang nasa kanan is, ano kasi yun, yung default port nyo talaga. Di ba sa mga, so, pwede nyo rin ilagay yung custom dyan. Kay bala. But ito yung nasa labas, ito importante, yung expose port. Tinatawag natin expose. Ibig sabihin expose yung, yan, parang sinishare natin yung port na yan. So, kumbaga, pina-forward natin. Parang ganun. And yan, so 84 gagamitin natin sa PHP may admin natin. And then, dito naman, 3307 pag ilalagay natin siya sa mga app, ano natin, app.env o yung mga env natin.